Blessed day everyone. Welcome sa channel na ito. Ito yung Jesus Revealed TV and you are watching Grace for Grace. Ganon po ang ating Panginoon. Gustong-gusto niya na patuloy nating maranasan ang kanya pong biyaya sa ating mga buhay. Tayo ay punong-puno na ng biyaya ng Diyos at gusto ng Lord na tunay ngang paapawin tayo sa kanyang mga biyaya. So sa araw na ito, muli ating pag-usapan ang kanya pong salita na makapangyarihan na nagbibigay ng kagalingan sa ating mga buhay. Na nagbibigay po ng favor sa sitwasyon natin. Anumang sitwasyon mayroon tayo, habang nakikinig po tayo ng kanyang mga salita, ang pabor po ng Panginoon ay gumagalaw sa ating mga buhay. At ngayon po, atin pong pag-usapan ang patungkol po sa banal na espiritu. Alam po natin na matagal nang tinuturo sa atin na yung isang trabaho po ng banal na espiritu sa ating buhay ay i-convict tayo sa ating mga kasalanan. Pero sa pagkakataong ito, nais ko pong ipakita sa inyo sa mga salita ng Diyos, Scripture, na isa lang po ang ginagawa ng banal na espiritu sa atin with regards sa sin, sa pagkakasala. Isa lang yung kinoconvict po niya. So nais ko pong dalhin po kayo sa aklat ng Juan, Kapitulo 16 at talatang 18. So atin pong mababasa ang mga ganito sa aklat ng Juan. At nais ko pong basahin, and when He has come, He will convict the world of sin, okay, and of righteousness, and of judgment. So makikita po natin na tatlo po ang trabaho ng banal na espiritu. Yung tayo po ay kinukonvict sa pagkakasala, sa katuwiran, at saka sa judgment. Yung tatlong yan. Pero ano po ba ang klaseng kasalanan ang kinukonvict sa atin ng Panginoon? Lahat ba ng kasalanan sa atin ay kanya pong kinukonvict? Alin po dito? Kasi minsan napag-iisipan natin na ang Diyos ay parang isang pulis, isang authority na nakatingin sa atin at hinahanapan tayo ng mali sa ating buhay. Kahit maliliit ito, walang makakalagpas sa kanyang paningin at ito ay may karampatang parusa. Yan po yung tingin natin sa Diyos. Kaya nga ho, yung ilan ay ang kanila pong paglapit sa Panginoon ay meron po silang takot. Yung takot na hindi ho yung sinasabing takot sa Diyos na nagpapalapit sa atin sa Panginoon o yung reverence, bagkus ito yung takot na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Takot tayo na lumapit sa Kanya. Gusto nating lumapit pero meron sense of fear sa atin at may sense of guilt kasi hindi tayo karapat-dapat sa Diyos paglalapit tayo sa Kanya, pag magpipray tayo. So parang ang atin pong pagdana sa Diyos ay napakalayo. Alam naman natin na nakatingin siya sa atin pero He is always, He is watching us from a distance. So napakalayo yung ating Diyos. As if na paggagawa tayo ng mali, mayroon kaagad siyang pamalo para paluin tayo o parusahan tayo sa ating pong mga maling ginagawa. Yun po yung tingin natin at atin pong nire-relate doon yung banal na espiritu, no, na kinokonvict tayo sa mga kasalanan. So yung parang ginawa natin pong pulis ang banal na espiritu na kung saan sa bawat atin pong paglakad dito sa mundo, siya ay nakatingin para hanapan tayo ng butas. At yan po, sa mga ganun pong kaisipan, hindi po tayo
paglalim sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. Alam mo ba na ikaw ay sobrang mahal ng Diyos at binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo para ipakita lang kung gaano kanya kamahal at kung gaano siya ka-excited, ka-eager na makipag-isa sa iyo. At alalahanin natin na ang Diyos ay banal, tayo ay hindi. So paano tayo makikipag-isa sa Panginoon na tayo po ay hindi karapat-dapat sa Kanya? Banal po siya tayo hindi. Subalit dahil po sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, Kanya pong binigay ang Kanyang buhay para sa atin. Namatay po siya, ang Kanyang dugo ay umagos doon sa krus para maglinis sa atin, maging kabayaran para po sa ating mga kasalanan at makalikuan sa mundong ito. Kaya ho, dahil po sa ginawa na yan ng Panginoon, tayo po ay naging malinis. So ano nga po ba yung bagay na kinoconvict ng banal na Espiritu sa atin? So muli nating balikan yung mga talata. Sabi doon, when He has come, ang tinutukoy po dito na He has come, pag siya'y dumating, yung pong banal na Espiritu. Kasi po ito'y sinasabi ng Panginoon during the time na hindi pa ho siya na ipapako sa krus ng Kalbaryo. At pag siya po ay napako, binigay niya ang buhay sa atin, namatay siya, mabubuhay siyang muli at aakyat sa langit, at ang banal na Espiritu ay Kanya pong ibubuhos sa atin. At ito yung tinutukoy niya na when He has come. So ang trabaho po ng banal na Espiritu ay tatlo lang. Una, He will convict the world of sin. Pangalawa, He will convict also tayo po with righteousness and also with judgment. Yan po yung tatlo na yon. Pero ang sabi po dito sa verse 9, maliwanag po, pinaliwanag po kung anong kasalanan lang ang kinokonvict o ang tinatrabaho ng banal na Espiritu sa buhay natin. No, hindi po lahat ng kasalanan. So makikita po natin doon of sin. So in-explain po ng Panginoon yung verse 8. In-explain niya yung tinatrabaho ng banal na Espiritu sa atin. Of sin. So yung una po ay kasalanan. Of sin because they do not believe me. So kitang-kita po natin ang conviction na ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Walang iba po kung hindi sa unbelief. So yung hindi po natin pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Alam mo ba na ang ugat ng lahat ng ating pagkakasala ay dahil po sa unbelief, dahil po sa hindi tayo naniniwala sa Kanya. Ito po yung nangyari kay Adan at saka kay Eva. No, hindi po sila naniwala sa salita ng Diyos, unbelief. At dahil po doon, nag-disobey sila. Kumain po sila ng pinagbabawal na bunga ng punong kahoy. Ang punong kahoy na nagbubunga ng kaalaman sa masama at mabuti. No, na hindi naman yon pinapakain sa kanila ng Panginoon. Ang pinapakain sa kanila ay yung lahat ng puno doon sa hardin, kasama na po yung puno ng buhay. So dahil po sa kanila pong hindi pagsampalataya doon sa bilin, sa ibinilin ng Diyos kay Adan at saka kay Eva, nakinig po sila doon sa sinasabi ng serpiente. Kaya ho, unbelief po ang dahilan kung bakit nagkasala ang tao. At ito yung tinatrabaho ng banal na Espiritu sa iyo at sa akin ngayon. So, ang kasalanan po ng unbelief, ito po yung pinakaugat sa lahat ng kasalanan. Kaya ho ang Panginoon, kung ikaw po ay nagkakaroon po ng kawalang tiwala sa Kanya, ang banal na Espiritu po ay aktibo para ikaw ho ay bigyan ng pananampalataya ng Diyos. Sa pamagitan po ng pagtuturo ng mga salita ng Diyos, nagkakaroon po tayo ng pananampalataya. Yan po yung nakita natin sa Aklat ng Roma, Kapitulo 10, talatang 17. Ang sabi po doon, faith cometh o dumarating ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at
pakikinig at paulit-ulit na pakikinig ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, aktibo po ang banal na Espiritu habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kanya pong dinadala yung pananampalataya sa buhay natin. Pinapalakas tayo, pinapatatag tayo upang yung unbelief natin, yung hindi natin pagsampalataya, ay ito ho ay maging belief, maging pagtitiwala sa Panginoon. Okay? So iyan po yung trabaho ng banal na Espiritu. At ito lang po ang gusto kong talakayin ngayon, na hindi po lahat, again, ng kasalanan ay kinokonvict ng Panginoon, no, ng banal na Espiritu. Bagkus yung isang kasalanan lang po, ito po yung kasalanan ng hindi pagsampalataya. Okay? Kaya ho, kailangan nakikinig po tayo palagi ng kanyang mga salita, dahil doon sa salita niya, yun tayo po ay tumitibay, tayo po ay tumatatag sa ating paniniwala sa Panginoon. Mas lalo pong nagiging reality sa atin yung mga spiritual na bagay. So, pag tayo po ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, dahil ito po ay trabaho ng banal na Espiritu. Ngayon po, habang nakikinig ka, ang Panginoon po ay gumagalaw sa buhay mo. At yung pong mga unbelief ay tinatrabaho po niya yan. Kasi gusto niyang fully na ikaw po ay maging believer, maging tunay na mananampalataya, na lubusang nagtitiwala sa Panginoon, lubusang nagtitiwala sa salita ng Diyos. At ito po yung buhay, pamumuhay na sabi nga, pleasing sa Panginoon, karapat-dapat sa Panginoon. Yan po yung sinabi niya sa aklat ng Hebro, Kapitulo 11, na sa pamagitan ng pagsampalataya, atin pong napapasaya or napiplease ang Diyos. Ito yung buhay na ang Diyos po ay masaya. Buhay na punong-puno ng pananampalataya. At ito po ang ginagawa ng banal na Espiritu sa kapanahunan natin. So yan lang po muna ang nais kong ibahagi sa inyo. At nais ko po kayong ipag-pray. Dakilang Diyos, salamat po sa ginagawa mo sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord, dahil pinapalakas mo ang kanila pong pananampalataya sa iyo. Dinaragdag mo, Panginoon, ang mahihinang pananampalataya nila, Panginoon, ay pinapatatag mo, Panginoon. Tunay nga na ikaw ay dumarating sa aming buhay habang nakikinig kami at patuloy at paulit-ulit na nakikinig na iyong mga salita. At sa pangalan ni Jesus, naniniwala kami na naman po ang mga sakit at karamdaman na taglay ng nanonood nito ng aking kapatid ngayon ay pinagaling mo na, inalis mo na, bukol man yan o sakit man sa dibdib, sa likod, anumang uri ng karamdaman yan, yan ay pinalayas na in the name of Jesus. Ikaw ay umalis sa katawang ito at ikaw ay hindi karapat-dapat sa katawang ito. So maraming salamat po, Panginoon, sa ginagawa mo sa aming mga buhay. Tunay nga na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at ang Diyos na mapagmahal at lubhang mapagmahal sa amin, sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.